So, dun sa kinukwento, blah, 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 blah. So, kinukwento po dun sa chapter 3. So, ito po, dito po, nagkasala po sila Adan at Eva dahil dito po, natakot sila at nagtago po sila sa Diyos. Pero kahit na nagtatago sila, hinahanap pa rin po sila at tinawag niya, nasaan ka? Ipinapakita nito na kahit tayo ay nagkakamali po, hindi tayo iniiwan ng Diyos. Hindi siya Diyos ng galit. Hindi na siya Diyos po na galit agad. Kundi po Diyos na nagmamahal at naghahanap sa atin. Minsan po tulad nila Adan at Eva po, nagtatago rin tayo kapag nahihiya at nagkakamali o natatakot. Pero gusto ng Diyos na lumapit tayo sa Kanya, hindi po lumayo. Okay, question. May prize? Question. Sabi niya, sabi mo is, Nabuli ka ng ano kami gusto niyo. mo na? Hindi mo sa pera. Nagkasala. Nagkasala. Bakit sila nagkasala? Ayun nga po, si Adan at Eva po. So yun po, dahil Maaso din eh. Bakit sila nagkasala? dahil po dun sa na-tempt po yung babae, si Eva po, nakainin po yung buko. Bago matin. Atas tayo, para makita niyo ng bakit. Bakit sila nagkasala? Sige, natin. Atas pa tayo. Bago nagkasala, bakit? Sabi kasi, pag silang iwasan nila yung ahas. Yung ginawa nila, anong tawag doon? Yes, very good. Yung Tagalog is? Hindi mag-usasan. Meron pa isa? Yung nag-disobey. May gusto akong word na marinig. Ano iba pang word na disobey or di pagsunod? Hindi nagtiwala. Hindi. Sumaway. Okay. Yung sumaway na word, ano siya? Noun, pronoun, adjective, verb. Verb. Very good. Kung action word siya, sino ang gagawa ng action word? Tao. Very good. So, ibig sabihin, obedience, pag sumaway tayo sa utos, yes, very good. So, anong kasuntugan nyo? Mapapahaba tayo sa K. Kasalanan. So, tandaan natin, pag may utos, pag may utos at sumunod tayo, very good. Pag may utos at sumuway tayo ay merong Consequence. very good. Malinaw? So, pag sinabi ni Pastor, gumising na maaga, gising. Sabi ni teacher, bawal mali. Pumunta ng maaga. Very good. Wow. Thank you. Okay? Kahit daw late siya. So, ganun yun. So sabi ko sa niya, nak, maaga tayo. Maaga sa 5:30. Kasi yung na-tempted na tayo, tapos na eh. So, pag nakita yung sumaway, kung siguro sumunod tayo bago, hindi tayo matitempt. So, yun lang. Para hindi kasi hakbang ka pa lang, ay, sasaway ako, balik na ulit ako. May sasayaw ako. Oo. Tapos meron pa siya. Slammer ka pala. Paano masasayaw? Ay, Uy, galing Sige nga, mamaya papagawa ka sa'yo may question po, pero hindi po. Ah. Manang ano po, si John the Baptist po, di ba po nagbabaptize? Nagbabaptize? Ay, mali, nagbabaptize. So, ano po, so yung disipulo niyo din po is nagbabaptize. Possible. Hindi ko man pa nababasa na pero Hindi ganito lang yun eh. Example. Si Pastor, di ba nag-aaral? So ngayon nag-aaral siya. Pagtuturo sila ngayon, yung kagaya ng may school. Ngayon, bago mag-baptize yun, kailangan dumaan muna sa proseso. So, hindi pwede si Kuya Josh Hindi. ang mag-baptize sa akin. Oo. Kasi kailangan pa rin yan. Marunong ka.
At Kapag- kung halimbawa, yung katulad ng sinabi ni Kuya Ayan, yung sa Holy Communion, hindi basta-basta yung nagpapaano yan. Katulad ng sinabi ni Kuya Ayan, hindi basta-basta. Kailangan reverence muna na hindi kailangan basta pastor kasi Hindi nagpapatanda. sagrado na sa Holy Communion. Hindi basta Si mamaya, basta maisipan mo, patanggapin mo, tapos wala naman sa Sino ba ang nagsimula ng Holy Communion? Sino ang nag-lead? Unang-unang Holy Communion. Si Jesus. Very good. So, imagine mo, kung si Jesus ang nag-start ng Holy Communion, so nararapatan yung mga susunod na mag-start ng Holy Communion. Kaya Ay- tinuro rin nila ano yun, tinuro rin ng 12 Si John the disciples. Baptist. Kasi sino ang magbabaptize kung wala na si John the Baptist? Ituturo niyo, papasa at papasa. Kaya bakit kayo narito? Kasi kayo na ang susunod na magtuturo sa susunod na invitation. Yun yun. Wala na kami na Saka napansin nyo si John the Baptist. Baptist! John the Baptist na hindi pumayag si Jesus Christ na hindi siya i-baptize ni Nandun pa rin yung magpapakumbaba niya. Ayun. Kasi yung Holy Spirit is, di ba, nung pag-baptize sa kanya, lumabas yung, very good. Galing. Ang galing ko, no? Mag-anak ko sila. Oo. Kasi nakaplano yun. Tapos talagang mabuti ang Panginoon. Katulad ng sabi mo, lagi tayong ini-invite ng Panginoon. Lagi tayong ini-invite niya. Ginagamit niya yung akala mo, pumunta lang doon si Kuya Jay sa bahay niya para yain ka mag-church. Pero ginagamit siya ng Panginoon para ipalapit ka sa piling niya tuwing linggo. sa mga loob niya, gusto niya na kay Mama. Kay Mama. Perfect. Perfect. Si mama po. Okay. Teka lang, Kasi naisip ako. nabanggit din niya ni Pastor Joey na gumagamit talaga si Lord ng tao para mapalapit ka sa kanya. Kung di tao, circumstances na para, ayun yung way. Oo. Kasi nga depende sa tao yan. Kung Tsaka ikaw isa ay pa, yung mga magpapalit. struggle, ginagamit din yan. Oo. Pero, kung yan ay nasa isip ng mga Kristiyano, ang struggle is blessing. Yes po. Di ba? Yun ang tingin natin. Pero yung iba, may struggle na sa pinapahirapan ako. Sinisisi pa nila si Lord. Ayun. Kaya yun tayo, kunwari, pinagalitan ka ni Manang, sinigawan ka ni Mana. Anong gagawin mo, Antina? Sumalada. Very good. Lagi nyo rin tatandaan, yung mga pagsubok is like kay Job. Doon nagbabattle ang demons at saka ang Diyos na, sige, papahirapan mo yan, papatayin yung ganito, papawalayin yung kayamanan. Pero ang sabi ng Diyos kay Satan, okay lang, basta huwag mo papatayin. Sabi niya. Kaya yung tayo, yung pagsubok na yun yung pagpapahirap na nangyayari sa buhay natin, although hindi naman natin gusto. Ang talagang gusto mangyari ng Diyos is maging matatag tayo, yung faith natin hindi mawala. At ang kapalit nun, ang magiging bunga ng is kasaganahan. Amen. 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 Yun. So, kahit sigawan ka ng pastor, hindi ka mag-walk out, hindi ka tatalikod sa church, hindi ka maglilipat bahay, hindi ka malinaw. Kasi, katulad na sabi mo, ano ba yun? May sinabi ko sa dulo na pag tayo ay dumating, hindi tayo dapat. So, yung mga taong lumalayo sa Panginoon, yun na. Parang wala siyang salita ng Panginoon sa puso. Yes, Pastor. Ano po? Ay pwede po mag-plan po. Oo naman. Yung sa ano po, kung paano po tinim ng ano po, as yung, Si Ella. diba, adan po. Sa generation po natin, nandun pa rin po yung ano po, yung temptation kasi po, dinidescribe po ng as kung gaano po kasarap po sa mali. Tapos sa generation po na to, ano po, nandun pa rin po yung ano po, temptation sa mga tao na nakadepende na lang po sa tao po. Kung sa mag-stick po sila sa doon sa masarap na mali o kaya po sa kay ano po, sa spot. Tapos sa pinakamasarap na tama. Yes, I love the answer. Na masarap. Pwede ba magtanong na? Oh, Bakit po nilagay po ng Diyos yung
puno po doon. Kung in the first place pa lang po, alam na po ng Diyos ang mangyayari. Ito naman, hindi ko na natandaan. Ano kasi, God is all-knowing. Lahat ng pangyayari is siya yung nakakaalam. Alam mo kung bakit? Isa lang paliwanag yun ni Pastor Joey. Kung wala kang gagawin, kung walang gagawin mali, hindi maipapakita ng Diyos sa mga tao na mayroong Diyos na inaasahan. Na mayroong Diyos sa buhay. Lutang siya, narinig ako. Ano ulit tanong mo? Kung bakit po nilagay po yung puno doon. Di ba? Alam, kasi hindi maipapamulan sa tao eh. Na meron talagang totoong Diyos na ano, kung hindi mo, sabi ko kanina, All-knowing. di sabi, God is all-knowing na, di ba? Yun yung sabi ni Pastor Joey nung pumunta siya rito. Alam ko sa John 14:6 ata yun. John 14. Ay, John 3:16, John 3:7 ata yun. Na, yun nga, hindi malalaman ngayon generation na yun. Ngayon, kung hindi mangyayari yung mga bagay na kagaya nung sinabi mo kanina, bakit inayaan? Kasi nga, para malaman ng tao na mayroong Diyos. Kaya inayaan niya yun. Ngayon, sa dumami ang tao, ano naman yung pangalawa ibinigay niya? Si Jesus Christ. Para malaman na may Diyos. Si Jesus Christ naman yung ibinigay niya. Ano ko lang po, sabi ni Kuya po, ano po, siguro po dahil din po ilagay doon yung ano po, kasi po, gusto po ng Diyos po na sumusunod po tayo na may free will po tayo na hindi po tayo sumunod. Kasi po, talaga pong nagagalak ang Diyos po kapag po sumunod tayo ng sarili po natin. Kasi po, hindi po gusto ng Diyos yung inuutusan po na ano, parang robot po. Opo. Nagagalak po ang Diyos kapag po sumusunod po tayo ng may free will po. Yung mga ano ganun lang din. Ano po, yung love po kasi ng Lord, ano po siya, may free will po siya. Dahil mahal po tayo ng Lord, may ano po yung Lord sa atin na free will. Hindi po kasi yung love po, hindi po siya control, hindi po siya pinokontrol po tayo, yung level ng control. Kaya po binigyan po tayo, kaya doon din po nilagay ng Lord yun. Kasi po alam po ng Lord na may free will po tayo, alam po ng Lord kung saan po tayo susunod. O susuway po tayo sa kanya o susunod. Dahil po doon sa pagmamahal po na yun ng Lord, na ano po, hindi po kontrolado, kundi po may free will po na yung sa decision mo po kung susundin mo po ba rin nila. Basta, tandaan natin, ang Panginoon ay mabuti, masaya, at all-knowing siya. So, wala tayong karapatan na magtanong bakit. Iset na natin sa isipan yung pag-post. Opo, Lord. Ayun, naalala ko rin yung kay Job tuloy na kahit minsan hindi niya sinumpa ang Diyos. Pero po yung asawa niya po. Pero yung asawa niya sabi sa kanya, Tinatag ano ba siya? Sumpahin mo na yung Diyos mo, tingnan mo yung nangyari sa iyo. Pero si Job hindi. Kasi andun yung nakikita yung puso ni Job kung paano yung heart niya na pagsunod, yung pag-obey, yung wala siyang galit, kahit ano man yung nangyari sa kanya. Dahil alam niya na yung kapalit niya is mas sigit pa. Tignan mo, ilan yung nadagdag, ilan yung mas lumanda yung mga anak, mas dumami, pati yung kayamanan. Nagbigay ng utos nila magbigay. Pinang first pa natin, tama? Obedience, resolve to blessing.